Kailangang mas isaalang-alang ng mga tagapag-organisa kung saan nagmula ang mga manlalaro at kung ano talaga ang mga tadhanga rito. Ang mga salitang iyon ay kay Martina Navratilova, nagwagi ng 18 Grand Slam singles titles at 9 Wimbledon championships, ang babaeng manlalaro ng tennis na may pinakamaraming karangalan sa kanyang panahon. Hindi niya ito sinabi sa isang podcast. Hindi niya ito sinabi sa isang panayam pagkatapos ng laban na nai-record ilang oras pagkatapos ng pangyayari. Sinabi niya na ang mga ito ay live, on air, at real-time noong Australian Open broadcast noong Enero 2026. Ang pinakadakilang boses na nailabas ng women's game ay nagpahinto sa isang Grand Slam broadcast upang hayagang banggitin ang pangalan ng isang torneo dahil sa isang 20 taong gulang na Pilipina na nagdangalang Alex Eala. Ang katotohanan iyon pa lamang ay nagsasabi na ang nangyayari na yon sa Roma ay hindi pangkaraniwan. Ang mga numerong nagpabago sa lahat. Sa 2029 Australian Open, bago pa manilaro ang kahit isang puntos, ang pre-tournament press conference ni Eala ay nakaakit ng 171,000 online viewers. Si Carlos Alcaraz, ang kasalukuyang kampeon ng French Open at 2 beses na nagwagi sa Wimbledon, ay nakaakit ng 29,000 sa kanyang press conference ng linggo ring yon. Si Coco Gauff ay nakaakit ng 29,000. Si Aryna Sabalenka, ang defending Australian Open champion, ay nakaakit ng 9,000. Si Alex Eala na nasa labas ng top 40 sa mundo ay nakaakit ng halos 6 na beses na mas marami kaysa sa mga manonood ng namunggunang lalaking manlalaro sa mundo. Hindi para sa isang laban, hindi para sa isang highlight reel, para sa isang press conference. Ang mga taong maniniwala kay Alex Eala bago ang mga ranggo ay sumasalamin dito. Ang mga tadhanga na nagpuyat buong gabi sa Los Angeles, London at Riyadh para subaybayan ang kanyang mga iskor, hindi nagkamali ang mga taong yon. Mas nauna lang sila kaysa sa lahat. Melbourne, ang pagkabigong nasaksihan ng buong mundo. Enero 16, 2026. Laban ni Eala sa unang round ng singles sa Australian Open, isa sa 4 na pinakamalaking kaganapan sa tennis sa planeta. Ang komunidad ng mga Pilipino sa Melbourne, 60,000 katao, ay ilang linggo nang nag-iipon. Nakuha ng torneo ang lahat ng kinakailangang bilang bago pa man ma-finalize ang schedule. Alam nitong si Eala ang pinakapinapanood na manlalaro sa sarili nitong kaganapan bago pa man matamaan ang unang bola. Alam nitong ang mga numero sa social media ay hindi katulad ng anumang nalika ng isang manlalarong nasa labas ng top 30. At iniladay siya nito sa Court 6. Ang Court 6 ay tayang maglaman ng humigit kumulang 1,500 katao. Ang pila sa labas ay umabot ng daan-daang yarda sa buong bakuran. Ang mga pamilyang nagmaneho patawid ng lungsod, mga mag-asawang nagbakasyon sa trabaho, mga tadahangang naglakbay mula sa ibang estado ay nakatayo sa pila ng ilang oras. Marami sa kanila ang hindi nakapasok. Nilinis ng seguridad ang overflow pagkatapos magsimula ang laban. Sa loob, humigit kumulang 1,500 katao ang nanood. Sa labas, daan-daan pa ang tinanggihan sa mga gate ng isa sa 4 na pinakamalaking kaganapan sa tennis sa mundo. Ang opisyal na tugon ng Australian Open ay gagawin itong isang aral para sa susunod na taon. Ang pariralang iyon ang pinakamahabang pangungusap na binigkas ng sinumang pangunahing institusyon ng tennis sa loob ng maraming taon. Kinukumpirma nito na ang fenomenong ito ay nakaagaw ng kanilang pansin. Kinukumpirma nito na minamaliit nila ito. At kinukumpirma nito na ang Roma na pinapanood ang pangyayaring ito mula sa buong mundo ay mayroon na ngayong direktang pagpipilian, ulitin ang pagkakamali o sumulat ng ibang kwento. 3 tinig, 3 plataporma, 1 hatol, 3 respetadong boses ng tennis ang sabay-sabay na lumabas sa publiko sa 3 magkakahiwalay na plataporma. Sinabi ni Martina Navratilova sa Tennis Channel, kailangang mas isaalang-alang ng mga organizer kung taga saan ang mga manlalaro at kung ano ang aktwal na bilang ng mga tagahanga rito dahil napakaraming Pilipinong manonood sa Melbourne sa Australia. Kaya tandaan yan sa susunod na gumawa kayo ng schedule. Hindi niya pinupuri ang backhand ni Eala. Gumagawa siya ng istruktural na kahilingan sa mga pangunahing institusyon ng tennis. Sa parehong palabas, sinabi ni Lindsay Davenport
1999 Wimbledon champion at dating world number 1. Halos hindi mo matandaan ang isang manlalaro mula sa Pilipinas, tapos bigla mo na lang makukuha ang talentong ito. Malamang kailangan ni Eala na mapunta sa isang mas malaking show court na kinilala siya bilang marahil ang pinakasikat na babae mula sa Pilipinas. Isa talaga sa mga pinakasikat na taong napunta roon sa mundo ng palakasan. Sa BBC Radio 5 Live, sinabi lang ni Andre Kiotavong, kapitan ng Billie Jean King Cup ng Great Britain. Hindi ako makapaniwala sa pila. Sino ang nasa scheduling team? 3 boses, 3 plataporma, isang hindi mapagkakamalang hatol. Mali ang scheduling at ang mga pinakakapanipaniwalang boses ng esport ang nagsabi nito sa record. Ang tagahanga na lumipad mula Sydney para sa isang laban si V ay isang Pilipina na naninirahan sa Sydney, Australia. Para sa unang round ng laban ni Eala sa 2026 Australian Open, naglakbay siya patungong Melbourne, hindi para magbakasyon, hindi para sa paligsahan sa pangkalahatan, kundi para kay Eala. Anya, lagi nin ipinagmamalaki ang bandila at ang bansa. Iyon ay isang bagay na tumatatak sa lahat. Nagiging pambansang bayani na siya. Lahat ay nagsisimula ng huminto sa kanilang ginagawa at tumutok para manood ng kanyang mga laban. Siya rin ang nanginibabaw sa mga balita sa palakasan. Isang babae, isang biyahe. Paramihin pa yon sa libu-libong dumalo sa Melbourne at pagkatapos ay tingnan kung ano ang ginawa ng mga taong iyon nang dumating ang Roma. Si Madrid at ang desisyon na nagtakda ng kanyang katangian. Abril 24, 2026. Natalo si Eala ng Dunan Nansat kay Elise Mertens sa Mutua Madrid Open sa loob ng wala pang 57 minuto. Ang kanyang ikatlong sunod na pagkatalo sa clay season na nagpababa sa kanya mula sa kanyang Marso 2026 career high na numero 29 patungo sa humigit kumulang numero 44 sa mundo. Walang pinagdatalunang ikatlong set, walang dramatikong tiebreak. Walang moral na tagumpay sa mga numero. Direktang hinarap ni Greg Rusedski, ang 1997 US Open finalist, ang mga pagkatalo. Ang mga pagkatalo na tinatanggap niya, ito ay bahagi ng karanasan sa pagkatuto. Napakadaling niyang manlalaro. Malalaman niya ito. At ang gusto ko ay ang kanyang katatagan. Ito ang mas matitinding hitters. Ito ay ang pagiging nasa tour linggo-linggo at makakaranas ka ng ilang matinding pagkatalo. Ito ay bahagi ng karanasan sa pagkatuto. Pagkatapos na Madrid, nagkaroon ng option si Eala, ang WTA 125 Catalonia Open, isang mas maliit na draw na may mas magaan na kompetisyon at madaling makuhang punto sa ranggo. Hindi niya ito isinama at itinuon ang bawat araw ng paghahanda sa Rome. Pumasok siya sa Italian Open na may 20 puntos sa ranggo lamang na depensahan matapos matalo sa unang round doon noong 2025. Ang bawat panalo sa Foro Italico ay purong pakinabang. Hindi siya pumunta kung saan mas madali, pumunta siya kung saan mahalaga. Roma ang Foro Italico at ang Lina President. Ang Foro Italico ay may taglay na 91 taon ng kasaysayan ng tennis na may mga estatwang marmol, isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa sport. Hayada ng ipinaglaban ng Pangulo ng FITP na si Angelo Binaghi na kilalanin ang Roma bilang isang ikalimang Grand Slam. At ang hinihini ng alok na iyon na higit pa sa mga korte at premyong pera ay ang pandaigdigang kakayahang makita. Ang uri na nalilika kapag ang buong Pilipinas ay pumupunta online upang panoorin ang nangyayari sa Foro Italico tuwing Martes ng hapon. Maraming kumpirmadong video at ulat ang nagdodokumento ng libu-libong Pilipinong tagahanga na nagtipon na sa labas ng Foro Italico bago magsimula ang pangunahing bunutan. Kinukunan si Eala na nagpapasalamat sa mga tagahangang naglakbay patungong Italy para lamang sa kanya. Iniulat na tumaas ang demand ng tiket. Hindi sila naghintay ng resulta. Dumating sila ng may pananampalataya. Sinimulan na ng mga direktor ng paligsahan ang paggamit ng isang partikular na makasaysayang pagkakatulad ng pag-usapan ng Eala. Nanalo si Lina sa 2011 French Open at pinasabog ang isang merkado ng tennis sa China na pinaghirapan ng sport na ito na ma-access sa loob ng maraming taon. Isang manlalaro, isang titulo, isang kultural na punto ng pang-aalab. Permanenteng nagbago ang kita ng WTA mula sa China. Ang diaspora ng Timog Silangang Asya na nasa Melbourne na may 60,000 katao,
Nakumpirma sa Rome, na kinakatawan sa Dubai, Riyadh at Los Angeles, ay hindi lamang kumakatawan sa pagkahilig ng mga tagahanga. Kinakatawan nito ang komersyal na infrastruktura na hindi pa lubusang napakilos ng e-sport. Ang dapat sagutin ng Roma. Kasunod agad ni Roland Garros ang Italian Open, ang French Open sa clay, kung saan si Eala ay kasalukuyang 2-3 noong 2026. Pagkatapos ay Eastbourne, kung saan siya ay naging finalist noong 2025. Pagkatapos, kalaunan, ang Australian Open 2027, ang paligsahan na hayagang nangakong gagawin itong isang aral. Iyon ang sandali kung kailan maaaring tuparin ng institusyon ang kanyang salita o ilantad ang kanyang pangako bilang walang kabuluhan. Hindi ito ang pagkakataon ni Alex Eala na patunayan ng isang bagay sa mundo ng tennis. Ang Italian Open 2026 ay ang pagkakataon ng mundo ng tennis na patunayan na sa wakas ay natuto na ito. Ang mga tagahangang sumunod kay Eala mula sa simula, na sumubaybay sa kanyang mga laban noong hindi maaasahan ang mga broadcast at maliliit ang mga court, ay hindi naghahabol ng isang pangarap. Sinusubaybayan nila ang isang katiyakan na ang natitirang bahagya ng esport ay masyadong mabagal para makilala. Ang Foro Italico ay ang pinakabagong lugar lamang na sumasagot sa kung ano ang naunawaan na ng komunidad na iyon. Ang mga susunod na araw ang sasagot kung natutunan na ba ng Rome ang hindi natutunan ng Melbourne.